All right, shall we all stand please? At buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Luke chapter 5. Okay? For few Wednesdays, no, mga kapatid, ay atin pong tinalakay ang patungkol po sa commit to study the Word of God. Okay, I hope meron po tayong natutunan po doon mga kapatid. And the last part of that ay tinuruan ko po kayo kung paano unawain ng mabuti ang salita ng Diyos and how to study it. No, you study it by context. And if you don't know the context, if you cannot find the context is in the writer. Okay, can you remember? Okay, kasi alam nyo, maraming mga sumasala po dyan, no? Pag hanap ng hanap, kung nasaan yung context, hindi naman makita yung context kasi isang verse lang, you know. Pero pinakamaganda po, isama nyo sa paghahanap ng context ay yung pong writer, doon yung makikita, yung background ng writer. Okay? So ngayong gabi ay pupunta na po tayo sa panibagong issue ng pag-aaral ng salita ng Diyos, which is it's not about studying the Word of God now, but if you've learned, kung natuto na po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos, and what will be the next? Obedience to the Word. So, after committing yourself to study the Word, you have to commit yourself to obey the Word. That makes sense? Does that make sense? Okay? Kasi kung alam na po natin kung paano aralin, kung paano unawain, paano natin tignan, and then let's take a look, no? Kung paano naman natin susundin. Yan ang maganda po rito. Now, there is, pinili ko po ito kasi gusto pong makita yung halimbawa po rito, no? Sa Luke chapter 5. Luke chapter 5, ito po'y kasaysayan again ni Pedro. Si Pedro na naman, mga kapatid. Si Pedro ng linggo, si Pedro naman ngayong Miyerkules. Kaya bibigyan natin ng pansin kung ano naman ang issue ni Pedro po dito. Okay? Sa Luke chapter 5, we'll begin reading from verse number 1 down to verse number 11. Okay? Luke chapter 5. Are you with me? All right. And it came to pass, are you reading the same passage? And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, notice that. See, the reason, kapatid, kung bakit ang mga tao, akalain mo yung mga tao, bumuhos po sila, rush up sila papunta sa Panginoong Jesucristo. And what's the reason? Sabi ng Biblia, to hear the word of God. Boy, I'm telling you, maganda to. He stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's. That is Peter, mga kapatid. And prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. See? So, I want you to understand the Bible, okay? Sumakay po siya, kasi ang dami ng mga tao, so kumbaga sa parang nagsisiksikan na yung mga tao, so para medyo makalayo-layo siya sa tao, ang ginawa niya, sumakay siya sa isang bangka, at yung bangka na napili niya ay bangka ni Peter. Okay? And then sabi niya, ilayo-layo mo ako doon sa seashore para, maraming tao. Just imagine, maraming tao para hindi nagsisiksikan. So yan ho yung scenario, mga kapatid. Are you following me? Did you get that? All right. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, that is right after he preached, okay, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. In other words, they went to fishing all the night. Okay?
and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Okay? At thy word. In verse number 1, the people came to hear the word of God. Now, Peter, he said, assuming that Peter already heard the word of God, nakapakinig na si Peter. Alright? Now, sabi ng Panginoon sa kanya, okay, Peter, launch out into the deep. Alright? Inutusan niya na si Pedro na kuhanin yung lambat at pumunta sa malalim and then ihulog yung lambat. Pero si Pedro, sapagkat bihasa naman siya, sanay po siya na isang fisherman. No? Siya po ay isang expert na fisherman. Imposible na papakawalan niya yung net sa umaga na samantalang sa gabi wala nang isda, lalo na sa umaga na maliwanag. You see, now yung iba sa inyo, parang kung wala kayong idea tungkol sa fishing, mga kapatid, ang mga isda ay nagkukumpulan yan pagka, halimbawa, madilim. Okay, madilim. Tapos pagka madilim, meron silang ilaw. Kaya makikita nyo, yung mga fishermen, may mga ilaw yung bangka nila. Pupunta sila sa laot sa panahon na madilim, and then pagkatapos niyan, papailawin nila yung kanilang mga sasakyan, yung fishing vessel nila. Pag umilaw ho doon, yung mga isda naglalapitan doon sa fishing vessel, sa bangka, or doon sa malaking fishing vessel. Okay? And then pagka nakita na nila, nag-ipon-ipon na po yung isda, unti-unti na nilang papatayin yung pong ilaw. Pag namatay na po yung ilaw, saka nila ngayon ibababa yung lambat kasi yung mga isda nandoon yan, hindi umaalis. You see? Umalis kasi madilim na eh. So nandoon na sila nagkumpulan niya. Kaya pag binaba na yung lambat, marami na po yung makukuha yung lambat. Nakuha nyo? I'm just giving you an idea about that. Kasi para maging maliwanag itong ating pinag-uusapan po ngayon. Ngayon, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, let down your nets for a draught. And Simon answering, he said, we have told all the night, I've taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a what? Great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Ang galing ng strategy, See, it's hard for the Lord Jesus Christ, not that hindi kaya ng Panginoong Jesucristo, pero para maunawaan ng mabuti ni Peter ang patungkol sa soul winning, kinakailangan i-illustrate ng Panginoon sa pamamagitan ng fishing or ng kanilang career, ng kanilang trabaho. Okay? Kaya kung doon sa trabaho, sinunod nila ang Panginoon, kaya madaling sumunod si Peter. The Bible says here, they forsook all. They followed the Lord and forsook all. Di ba? Kaya madali nila sinunod ng Panginoon kasi naunawaan nila yung power ng Panginoon doon sa fishing, nakita nila. Alright? Kaya sabi ng Panginoon, henceforth, hindi na kayo mangingisda ng isda, kundi kayo ngayon ay mangingisda na ng tao. Alright? So, ngayon, titignan natin dito mga kapatid, yung patungkol sa pagsunod, commit to follow. Unawain natin ang mabuti kung ano po ang ibig sabihin niyan at ano ang implikasyon niyan sa buhay natin kung bakit tayo kinakailangang sumunod. Alright? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming pong binasa. Please, oh God, once again, use me. Use me. And I rely to your power, oh God. Wala po akong magagawa kung wala po kayo. Sa inyo po ako umaasa. So please,
ipakita niyo po sa inyong mga anak ang kahalagahan ng pagsunod. After knowing that it is your word, oh God, help us to obey. Salamat po sa pagkakataong ito. At pagpalain niyo po ang bawat isa, kung meron mo po kayo nakikita sa aming puso't isipan na maaaring maging hadlang sa pag-unawa po namin, alisin niyo po at patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. So again, meron na kayong hint mga kapatid, meron na kayong nakita na ito, it's about Peter, you know. And you see, again, the people came. Yung mga tao, is everybody ready? All right. Yung mga tao, mga kapatid, ay dumating para makinig ng salita ng Diyos. Same as Peter here. You see, now, sabi ni Peter, the fact, here's the thing, kapatid, tingnan nyo mabuti. Sabi niya sa verse number 4, now when he had left speaking, he said unto Simon. You see that? He said unto Simon. You'll notice that again, meron po diyang red letter, okay? The words that is written in red, kapatid, nagpapahayag na ang Panginoong Kristo ang nagsasalita. So ano sabi ng Panginoong Kristo? Peter or Simon launched out into the deep, okay? Launch out into the deep and let down your nets for a draught, okay? Now notice what the Bible says. Itong napakaganda mga kapatid. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing, nevertheless, at thy word. Okay? At thy word. Bakit? Pagkatapos ni Peter makinig ng mabuti, pagkatapos ni Peter makapakinig ng salita ng Diyos, here's what happened. Sinunod niya ang salita ng Diyos. Okay? Now listen, ito po'y napakahalaga. Dito pa lamang sa punto na ito, napakahalaga na makita po natin na after na makinig po tayo ng salita ng Diyos, ano ho ang attitude natin after that? You see, ano ang attitude natin? Do we plan? Do we desire to obey? Huh? Do we desire to obey the Word of God after hearing the Word of God? So, ano ang iniisip natin pagkatapos natin makapakinig ng salita ng Diyos? You see, now this is a very important thing, mga kapatid, because we're talking about commitment here. We have to commit to obey. To obey what? To obey the Word of God. Now, commitment, wag po natin kakalimutan. Don't forget this, okay? Now, commitment is a decision founded in God's Word and God's standard that you make in your life. Okay? Tandaan po natin, commitment. Our commitment to God is that we will live His life. Okay? Sabi ko sa inyo na nakaraan, ito po'y napakalaking pribileyo. You see? Kasi alam niyo mga kapatid, ang buhay natin ay impluensya ng ibang tao. And by the time na hindi po natin alam ang kung paano, sometimes hindi po natin alam na tayo pala ay impluensya o bunga ng ibang tao. You see, na hinahanga-hangaan natin. Alam naman po natin yan. Lalong-lalo na, nung nauna mga kapatid, very popular in television. Ngayon, we have the phone, kahit saan kayo pumunta. May mga reels na pinapanood kayo, you know. And then, mamaya, makikita nyo mga kapatid, talagang grabe. Hindi natin namamalayan yung pinapanood natin na i-impluensya na yung buhay natin. At ang buhay na pinamumuhay natin ay hindi na natin sariling buhay, kundi buhay na ng iba na pinaintulutan nating ipamuhay. You see, now do you understand, napakaraming mga tao ngayon na nangangapa, hindi nila alam kung paano ibuhay o mamuhay sa ibabaw ng lupang ito. Now, listen to me now. I'm a pastor. I've been counseling many people. Oftentimes, nakakarinig po ako ng ganyan. I don't know what to do. No Sunday lamang, may kausap ako mga kapatid. Akalain mo yan. Napaka-professional, it's got the money, you know, I'm talking about millions of money. But you know what? Sabi niya, hindi ko na alam what is next. You might help me. You might want to help me. You see? The church might want to help me. You see, kung paano, anong susunod na gagawin ko. You see? So, you understand that, na minsan, nanggagaya po tayo ng buhay ng iba. You see? But listen, ang problema po natin mga kapatid, ang ginagaya nating buhay na gusto nating ipamuhay kapatid, ay limitadong pamumuhay.
na kinakailangan, kapatid, kinakailangan halos araw-araw, linggo-linggo ay magle-level up ka. But you know what? Ang sabi ng Panginoon, ang buhay na yan ay hindi, walang katiyakan yan, walang garantiya yan, mga kapatid, ng magandang buhay. But you know what the Lord Jesus Christ did? He availed Himself, His life for us. And that is the eternal life that He has given us after we received Him as our Lord and personal Savior. You see, He is the eternal life. So again, eternal life is not an additional life. Hindi po yan, kapatid, extended life, kundi yan ay buhay ng Panginoong Kristo na inavail sa atin na pwede nating ipamuhay. Hindi na ho tayo mangangapa eh. Di ba? Napakaganda na hindi na tayo mangangapa sa pamumuhay kasi meron na tayong buhay na inavail ng Panginoon sa atin at malaking pribileyo na may pamuhay natin. You see? So, that is the commitment. Our commitment is to live that life. Ipamumuhay natin yung buhay na yan when we say yes to the Lord Jesus Christ. You see? And that is a life, kapatid. Yung buhay na yan is founded in the Word of God and also in God's standard. Okay? Now listen, you have, as a Christian, we must live or build our life on truth and not on popularity. You see, now ang problema po natin is we are following the popular people, you know? Parang bang pag naipamuhay mo yung sikat na tao, sikat ka na rin. O para pag naipamuhay mo yung tao, yung mga personalities na nakikita po natin na medyo sikat, ay parang grabe naman ang ano mo. Grabe yung tiwala mo na talagang this is the perfect life. This is the right thing na ginagawa ko ngayon. You see, but my question is this, anong klaseng foundation ng buhay meron po sila? You see, yung buhay nila is founded on the Word of God, on the eternal Word of God, or founded on shakeable, na madaling ma-shake ng mundong ito. You see, founded on popularity. You see, again and again, I'm telling you, build your life. We must build, as a Christian, we must build our life on truth. I'm talking about the Word of God. I'm talking about the standard of God, not on popularity. You cannot build on popularity. Build on God's timeless truth and God's standard. That's the best life, kapatid, na i-build natin. Subok na po itong buhay na ito eh. Itong buhay na ito na pinamumuhay ng Panginoong Kristo, kapatid, it is the solid rock foundation. I said the life that God wants us to live is the life that is tested, kapatid. It is the solid rock foundation. They have already passed and stood the test of time. You see, subok na po yan, kapatid. Alam po natin yan. You see, kung paano, listen, anong nangyari sa Panginoon Kristo? If you're a Christian, you should understand sa buhay ng Panginoon Kristo kung ano nangyari sa buhay ng Panginoon Kristo. Sa haba ng pinamuhay ng Panginoon Kristo, sa ibabaw ng lupang ito, kapatid, makikita nyo kung paano niya dinala ang kanyang buhay. You see, kaya yung buhay na inavail niya sa ating kapatid, boy, stood in the test of time. Nakita na po natin kung paano nagtagumpay yan. Nakita po natin kung paano nag-survive. Nakita po natin kung paano nag-excel ang buhay ng Panginoong Kristo sa panahon, kapatid, ng pag-uusig, sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng walang kasaganaan, sa panahon ng problema. You see? So, listen, kaya nga po tayo bilang isang Kristiyano, tandaan po natin, ngayon ang binabaybay po natin is obedience, commit to obey. Saan po tayo mag-commit na mag-obey? Doon sa ating narinig na sinabi natin, I commit myself to study the Word of God. Now, after committing myself to study the Word of God, I'm committing now myself to obey what I have studied. Okay? What I have heard. Okay? What I have learned. Yan naman po ang susundin ko. At diyan naman ako ngayon nag-commit. Now, what is that commitment, kapatid? Again, merong agreement na ilalagay mo sa action. Not just an agreement. Hindi lamang sabi kang, yes, yan ay gagawin ko.
but ilalagay mo talaga sa action. Alright? So, tandaan nyo, yan po yung salitang commitment na lagi kong binabaybay po sa inyo. Now that you are committed to obey, listen, there is always changes. You see, now always be ready for the shift of season in your life. You've got to prepare yourself. You've got to be ready for the shift of season in your life. You see, magkakaroon ng pagbabago, kapatid. Listen, as you obey the word, hindi po ang ibig sabihin nito, maaluwa na kaagad ang buhay mo. Maaluwa na, maayos na, abundant. Kapatid, maraming hindi magkakagusto ng buhay mo. Somebody must witness here. Somebody must testify here. Na nung kasama ka pa nila, hindi ka naman nila kaaway eh. Nung kainuman mo, hindi kasama mo sa libutan, hindi ka nila kaaway eh. Pero nag-shift ka na ng buhay, nagkapanibagong buhay, doon ka nagkaroon ng kaaway. Doon ka nagkaroon na iniinitan ka sa trabaho, iniinitan ka na kaibigan mo, iniinitan ka doon sa barangay nyo. You know, hindi nila nagugustuhan ang pamumuhay mo. See that? So always get ready for that. Kasi, alam niyo mga kapatid, kapag sumunod ka sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ye shall what? Suffer tribulation. If they persecuted me, they will what? Persecuted you. They will also persecute you. See? So, once na tayo sumunod sa Panginoon, that's always the case, mga kapatid. Now, so, there might be a time, kapatid, because, you know, people are just watching us. Tumitingin lamang po sa atin ng mga tao, mga kapatid. Tinitignan kung ano, ngayong nagbago ka na, ngayong pumunta ka na dyan, ngayong nandiyan ka na sa grupong yan. Tingnan natin kung tatagal ka. Ganun namang ano ng tao eh. Tingnan natin kung talagang tatagal ka dyan. Baka mamaya, lingas kugon lang yan. Maniwala ka dyan. Di ba? So, the people will not encourage you. Those who are not a Bible believer, kapatid, yung mga hindi Bible believer, at hindi naman naniniwala sa Diyos, kapatid, tandaan niyo po, huwag niyong asahan, nai-encourage kayo na magpatuloy kayo sa pananampalataya ninyo. It's understood, kapatid, na pagka hindi mo kasama sa church, i-discourage ka. Because they don't have any idea about what you are talking about and what you are living for. Wala silang ka-idea dyan. So ano lamang nasa isip nila, mga kapatid? Ang nasa isip nila is, maniwala ka dyan. Ngayon, kita mo, hindi umiinom yan. Bukas iinom din yan. Ngayon, nandyan lang yan. Bukas mawala rin yan. Maniwala ka dyan. So, you understand? So do not expect that they will encourage you to keep going. They will not encourage you, kapatid. You see? So there will come a time, expect the time na maaaring makaranas ka ng discouragement na yun yung hinihintay ng tao. You see? You might slip back. Okay? You might slip back. Sabi ko. Okay? But not because you slip back, you are getting back. You see? Ulitin ko po, mga kapatid. Hindi sapagkat ikaw ay nag-slip back, you are getting back. Yeah. Now, yan ho yung hinihintay ng maraming tao. Kaya sabi ko sa inyo, yung commitment is not just for one day. Tandaan niyo po yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, it's a decision. Naggumawa ka ng decision na founded in the Word of God. So, kung maliwanag na nakita natin dito, yung katulad nakita natin ngayon kay Peter, ano sabi ni Peter? All right. Meron akong ibang paniniwala patungkol sa fishing. Okay? Subalit, yung paniwala ko patungkol sa fishing ay pinutol ko. Kinat ko. Okay? At nag-shift ako sa panibagong paniwala. Alin yun? Yung narinig ko sa Panginoon. So that is obedience, kapatid. Yung narinig ko sa Panginoon. Ngayon, ito ang narinig ko sa Panginoon. Kung anong narinig ko sa Panginoon, hindi na ako susunod doon sa dati kong prinsipyo o sa dati kong ginagawa. But, I mean, this is, you know, ilang taon, kapatid, ilang beses sa isang taon or ilang taon. Just imagine, ilang taon at kung ilang taon, ilang beses ginagawa ni Peter yan.
And then all of a sudden, tatalikuran niya, boom! At sasabihin niya, etong narinig kong ito, etong susundin ko. See that? Look at the attitude here, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung nagkaroon ka ng commitment to study the Word of God, then why not obey the Word of God? Because I'm trying to ini-emphasize ko yung study, kapatid, because yung pagsunod is not random. It's a process. Pinag-iisipan. Kaya sabi ko, naalala niyo mga kapatid, sinasabi ko, diligently. Naalala niyo sinasabi ko na pinag-iisipan ng mabuti. Bago mo ilagay sa action yun, pinag-iisipan ng mabuti. So, in this case, mga kapatid, listen, marami, sapagkat hindi tayo ganun kaperpekto, sumusunod lang tayo, at sapagkat tayo sumusunod sa kanyang salita, mga kapatid, there might be a time that we will slip back. But listen, put this in your mind, that when you slip back, that doesn't mean that you are getting back. Then if you're sure that you're not getting back, then don't give up. Just keep going. Keep following. Ay, alam mo naman nag-slip back na eh. And you know it, na hindi ka nag-slip back, you're not getting back. And because you're not getting back, ano gagawin mo ngayon mga kapatid? Don't give up. I said, don't give up. Don't give up. Get up and rebuild your life. Rebuild your life. Yun ang pinakamagandang isipin po natin. Maaaring iniisip na, tandaan po natin, we're committed to obey. Pero ayaw ng diablo yun. Ayaw ng diablo yun. Kaya ngayon, maaaring mag-slip back ka. Pag nag-slip back ka, alright, you're not getting back. Lagay mo sa mind mo yan. Because I'm not getting back, I will not give up. I will get up and keep going. I said, I'll get up and keep going and start again the new season in my life. See? So, makikita po natin, it's not about your slip back that mess up your life. Did you get that? All right, let me say this again. It is not the slip that mess up your life. It's your slide to the hills of pleasure that mess up your life. It is not the slip back. It is the slide back. Yun nag-slide back ka. Kaya nga ang isang tao, mga kapatid, ang isang Kristiyano na alam niya nag-slip back lamang po siya, he will get back. Hindi ka mag-i-stay kung saan ka nag-slip back. Bakit? Pag tumagal ka doon, mag-i-slide back ka na papunta sa dati mo. That's why you need to get up. You need to get up. Pag tumagal ka dyan sa kalagayan mo ngayon, nag-slip back ka, isang araw, mess up ng buhay mo. Bakit? Nag-slide back ka na. Nanatili ka na doon sa hills of pleasure mo, puti. So because once you stay there, you will like it. You will like staying there. Magugustuhan mo na nandiyan ka na lagi at wala ka na susundin at nandun ka na nanatili mo, puti. Listen. Here's the thing, kapatid, na dapat nating ilagay sa ating isipan. Kahit na ilang beses ka nag-slip back, just follow the instruction. All right? Get up, not because you slip back, you what? Talk to me. You're not getting back. So if you're not getting back, what are you going to do? Come on. Get back. Okay? Get up and work again. Kasi alam niyo mga kapatid, here's the thing. Here's the most important thing. Dapat natin maunawaan mga kapatid. You've got to realize that you cannot rush excellence. You cannot rush excellence. Listen, quality takes time.
quality takes time. You see, kasama po dyan mga kapatid. Alam mo, kahit na ho, pagdating sa baril, meron pa yung mga dry fire, mamasterin mo. Sabi ko nga, wag mo kaagad gayahin si Fernando Puno o si Lito Lapid, bum. Pelikula lang yon. You see, so hindi pinag-aaralan ng speed. Ang speed, dumarating na lamang yan hanggat minamaster mo yung target mo. Pag palagi mong ginagawa, hindi mo namamalayan, bumibilis ka na. You see, dumarating na lamang yan. See, you understand that? So that's why I'm telling you, mga kapatid, realize that you cannot rush excellence. You cannot rush excellence. Quality takes time. Quality takes time. Now, habang ginagawa mo yan, you must be consistent. Because consistency always beats intensity. You see, consistency always beats intensity. Gaano man ho yung katindi, gaano man yung katibay, kapatid, pero pag laging tinatamaan yan, you see, nakita niyo mga kapatid, yung bato na malaki, pag laging tinatuluan ng tubig, boom, 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 isang araw mabibiyak na yung bato. Lalambot na rin yung bato. So naunawaan niyo po yung mga kapatid, gaano man katibay yan, gaano man katigas yan, ang kailangan po natin, consistency. You see, bakit? Quality takes time. If quality takes time, we must be consistent. Naunawaan nyo, nasusundan nyo po ako mga kapatid. I hope there's nothing deep about this message. Okay? Now, ano ang kailangan po natin? Obey lang po tayo ng obey. Sunod lamang po tayo ng sunod. There might come a time na nahihirapan po tayo, but listen, we have to follow. We have to obey. You see, bakit kapatid? Kasi ang salita ng Diyos, wala nang ibang magpapakita sa atin, mga kapatid, ng liwanag ng buhay natin maliban sa salita ng Diyos. But listen, here's the thing, kapatid. Okay, papasok na po ako dito sa napakahalagang bagay. Alright? Alam niyo kung bakit napakahalaga nito, mga kapatid? Kasi in the first place, we are created by God. Now, sino kaya sa buhay ang nakakaalam sa buhay natin na pinamumuhay natin ngayon? Walang iba kundi kung sinong lumikha sa atin. Now, not until God reveals Himself to us and His will to us, kapatid, wala tayong kaalam-alam na mamuhay sa ibabaw ng mundong ito. I don't know about you, kapatid. If you're honest, akala ng ibang tao mayaman na sila, pero tignan mo ang end nila. You see? So you understand, kanina may kausap ko kanina yung mga taga-Australia. Ano sabi ko sa kanila? You see, the best education is founded in Bible education. What does it mean? Kinakailangan muna natin, I don't know about you, wag mo kung pagmalaki na engineer ka, nurse ka, doctor ka, lawyer ka, but listen, if your education is not founded in the Word of God, there is nothing. It won't last. I've seen it all. Marami na akong nakita, nagyabang ng kanilang education, ng kanilang degree, saan sila nagtapos. You see, what does it mean? What comes first? Bible education. What comes first? Bible. Even Noah Webster, si Noah Webster, ganyan ang paniwala niya. Bago ang edukasyon ng mundong ito, kinakailangan muna ang edukasyon ng salita ng Diyos. Sapagkat anumang edukasyon ng salita ng Diyos, walang kwenta ang anumang edukasyon sa ibabaw ng lupang ito. That's from Noah Webster. Okay? Now listen, alam niyo kung bakit, mga kapatid? Listen, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Akalain mo, yung lumikha sa atin, nire-reveal niya yung kanyang sarili sa atin. That's why we can and we are able to discern what is not just what is right and what is wrong, but what is right and what seemingly right. You see? Yan o ang pinakamaganda, nire-reveal ng Diyos. Kaya nire-reveal ng Panginoon yung buhay niya po sa atin, mga kapatid. We need discernment. Kapatid, wala at hindi tayo magkakaroon ng totoong discernment apart from the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang po ang nakakakita maging yung nandoon sa marrow ng bone.
Yun lamang po ang nakakakita. That's why sabi ko sa inyo, you have to study. But after the study, you have to obey. Listen, you have to obey. You've got to obey what you study. Bakit? Kasi wala akong kwenta eh. Walang kwenta kung hindi rin tayo susunod at mananatili tayo doon sa hindi na naman kasama ang salita ng Diyos. At kung hindi na kasama ang salita ng Diyos, mananatili naman tayo sa buhay na katulad na naman ang pamumuhay ng walang Diyos. Klarado po ba ang dating ko sa inyo, mga kapatid? Now, you've got to consider this, mga kapatid, because this is very important. A lack of discernment leads to deception. Imagine, lack of discernment. Pag wala kang discernment, it will lead you to deception. You see, kaya nga maraming nadideceive eh. You see, ang matinding pamumuhay, kapatid, na makikita natin ay yung deceived na pamumuhay. Kailan ba yun? Kahapon, Maki? Yeah. Kahapon, magkasama kami ni Maki. My goodness, unbelievable. Now, hindi ko po sinasabi ito to condemn. But look at the deception. I don't know kung alam nung lalaki na ang kasama niya, kapatid, ay lalaki rin. Kaya lang, yung lalaki na nakadamit na pambabae. By the way, kayo mga hindi gaano nagpapahalata rito, I promise ko, promise. Balang araw, mahalata rin kayo, magsusuot na rin kayo ng pambabae. Diyan lahat ay simula yan. Alam nyo, habang nakikita namin, kapatid, ang tawag na, parang nakapunda. Abay, bukol din dito eh. Pero kita mo yung puno. Say, pastor, tinignan mo. Kitang-kita, hindi makita. Ano, pakiramdam nyo sa akin, bulag. Pastor ako, pero hindi ako bulag. Tapos, kasama niyo, foreigner, kapatid, foreigner. Sabi ni Maki, naisahan si Kuya. Naisahan si Kuya ni Kuya. So you understand that? And paano all right. I'm simply saying, kapatid, lack of discernment leads to deception. That's why we need to obey talaga, kapatid. Alam mo na, ito na yung salita ng Diyos eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang commitment natin, kapatid, ay founded sa salita ng Diyos. Ito na. At ito yung magbibigay ng liwanag sa nakikita natin at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ito yun eh. Ito na, wala na, ano pa man sinasabi po natin, kapatid, wala nang ibang magbibigay pa ng liwanag sa mga bagay na hindi po natin naliwanagan, maliban sa salita ng Diyos. Bakit? In the first place, God is revealing Himself to His creation. Tayong kanyang creation, kapatid, is revealing Himself and He's revealing His will to us. God is simply saying, this is what I want for you. Ito yung gusto ko sa iyo. Itong dapat mong gawin. Listen, we are the people of God. We're children of God. Kapatid, itong pagkakaiba, the what is depends on knowledge. The how depends on skill. Here's the thing, papaliwanag ko sa inyo. Itong pagkakaiba. Kapag ka anak ka ng Diyos, meron kang salita ng Diyos, may kaalaman ka ng salita ng Diyos, madali mong sabihin na, what should I do? Yung skilled na tao, magaling siya kung paano, how he will do it. But whether it is not right or right, he knows how to do it. But those who know what is not right, he will not do it. So ano ho ang malaga ngayon? Yung what. Hindi yung how. Kaya yung mga skilled, yung mga sanay, alam nila yan eh. Kaya nilang pilipitin, kaya nilang i-twist. Ang mali sa tama, gagawin nilang tama yung mali.
sabi ko nga, yung mga gumaganon, akalain mo, kumilos ka ng babae, mag-isura kang babae, very skilled na sila. But whatsoever, ano man ang mangyari mo, kapatid? They must know the what. You getting the point? You see, lahat po nagsisimula yan. So what I'm saying, mga kapatid, is this. A lack of discernment leads to deception. At hindi po yan nagtatapos yan. Here's the thing. Makikita nyo kung bakit tayo nagdi-disobey. Because deception leads to disobedience. Nakita nyo kung gaano ito kahalaga? Kung wala kang ganito at binabaliwala mo ito at pinagagaan mo ito at wina-water down mo ito, so what will happen? Magkakaroon ka, mawawalan ka ngayon ng discernment. Bakit? Listen, here's the thing, kapatid. Naway maging maliwanag po sa atin na ang deception is based on discernment. Pagka nagkulang ka ng discernment, pupunta ka sa deception. Now, yung discernment is not knowing what is right and what is wrong. You ready? But discernment is knowing what is right and what is almost right. Madali ho yan eh. Madaling isipin at madaling pumili sa right and wrong. Madali ho yun eh. Pero ang mahirap pumili doon sa right at mukhang tama. Yun ang pinakamahirap eh. Doon tayo nahihirapan. Yun kaya nga ho, kailangan natin ang salita ng Diyos. At kailangan nating sumunod, kapatid. You see, now look at this. Tingnan mo lang si Peter, mga kapatid. Paano niya pinili yan? At thy word. At thy word. Bakit? Ang nakay Peter, hindi tama eh. Hindi tamang mangisda sa araw. Pero nevertheless, sabi niya, at thy word. Saan niya nakita yung liwanag? Sa instruction, sa salita ng Diyos. When he embraced the word of God, doon siya nagkaroon ng maraming huli. You see? So you remember, mga kapatid, the Battle of Jericho, nung sila Joshua in chapter 6, if you can still remember that? Ano instruction ng Panginoon sa kanila? Okay, ikutan nyo sa loob ng 6 na araw. Ikutan nyo ng 1 beses sa loob ng 1 araw, 1 beses. Ikutan nyo yung wall of Jericho. Remember, Jericho was a fortified city. Grabe. Hindi mo basta-basta mapapasok dahil sa kapal. Yung iba sa inyo, wala kayong idea, kapatid, tungkol sa kapal ng bakod noong araw. Tandaan natin na on top of that fence, mga kapatid, nung bakod na yan, ay pwede magsalubong ang mga kalesa. Ganon kakapal. Naalala niyo, sinasabi lagi, mga kapatid, na ang mga opisina noong araw ay nasa gate. So ganon, you understand, halos half ng ganito ay yan yung bakod. Paano mo gigibain yan? So you understand that? So sabi ng Panginoon sa kanila, instruction ng Panginoon sa mga Israelites, okay, sa loob ng 6 na araw, ikutan nyo yan. 1 beses sa 1 araw. At sa ika-7, 7 beses nyo, ikutan yan. At pagkatapos yung maikutan yan, magtrompa, patunugin yung trompa. At pagkatapos patunugin yan, ang participation ng mga tao, sumigaw. The sword of the Lord and of Gideon. You see, now, you understand, napakahirap kung sundin yun. Bakit? You think yung mga tao wala silang mindset? May mindset sila. Anong mindset nila? Hindi nga yan magiba ng sunog ng mga apoy.
Yung sigaw pa natin, nagigiba. Mabuti na lang sana kung pagka sa tuwing dadaan tayo dyan, uugain natin, hindi nga mauga. Bawat ikot mo, uga. No, hindi nga mauga eh. Oh, ikot lang, magmamarch lang, paikot. 6 na beses sa loob ng 6 na araw. Ibig sabihin, 1 beses isang araw. At sa ikapito, 7 beses na. Tapos pagkatapos maikutan, ikapito, patunugin na yung trompeta. Tapos sisigaw kayo na the sword of the Lord of Gideon. See? Ganun lang gagawin natin, babagsak na yung city. Nevertheless, at thy word. Nung ginawa nila mga kapatid, bumagsak. I hope you understand that. Kapatid, kaya madali tayong ma-deceive kasi hindi ka agad tayo umaasa sa salita ng Diyos. You remember Eve? You remember Eve? Okay. Let me remind you about Eve. Are you ready? Eve violated what was right because she validated what was right in the wrong person. One more time. Alam ko na-miss nyo yun eh. Na-miss nyo. Alam ko, na-miss nyo yun. Okay? Ang issue, kapatid, bakit violate ni Eve yung salita ng Diyos? Here's what I said. Eve violated what was right. Even, listen, she violated what was right because she validated what was right in the wrong person. Di nyo pa gano'n nakuha. Okay. Na-violate, sinuway ni Eve ang alin? Yung tama. Bakit? Akalain mo kung alin pa yung tama, tinanong niya sa maling persona. Nakuha nyo na? Hindi pa rin? Nangyayari sa atin yan, mga kapatid. Nagkukonsulta tayo, anong masasabi mo? Ipinapakorek pa natin yung salita ng Diyos sa kaibigan natin na unbeliever. Natanong nyo na ba minsan, kapatid? Naalala nyo ba nagtatanong kayo kung magsisimba kayo sa magulang nyo na hindi nagsisimba? Natanong nyo na ba kung magbibigay kayo sa gawain ng Panginoon sa mga taong hindi nagbibigay? Naalala nyo ba nagtatanong kayo kung magbibigay kayo ng tithes and offering sa mga taong hindi naniniwala sa tithes and offering? Akalain nyo pinabavalidate ninyo yung tama sa maling persona. So anong nangyari, kapatid, kay Eve? She was deceived. Bakit? Mali. Magtatanong kayo kung patatawarin niyo ang asawa niyo, kaibigan ninyo, o yung mga ex-convict ninyo. Sa mga taong galit doon sa tao. So you understand what I'm saying? Sa mga gusto niyo maging mapagpatawad, pero nagtatanong kayo kung kayo magpapatawad sa taong hindi nagpapatawad. Malungkot pa rin kayo, mga kapatid. See, that's a problem. You see? Listen, choosing to do what is right, even if you are alone, is a mark of maturity. It is a mark of maturity. It is a mark of once you obey the Word of God. Iyan ay nagpapahayag kapatid, na ikaw ay isang matured. Maturity is when you know what is right from almost right.
Pagka nalaman mo na yon, yung isang bagay na yun na, ito ang tama. Bakit? Saan mo nakita yung tama na yun? Doon sa mukhang tama. Kapatid, you understand? Nakakita na po ba kayo na sinasabi nila, this is a pure alcohol, 99.9. Pure alcohol. It deceive. Saan ka nakakita ang pure alcohol, 99.9? Ang alam ko pagka pure, 100%. Hindi mo pwede sabihin pure gold yan, kahit na 99.9% yan na gold. Hindi yan pure gold. So you understand that? Ang pure gold is 100%. So, isang punto na lang naman, pastor eh. Yun, doon tayo naluluko sa isang punto na yun. Yung mahilig tayo magsabing, pwede na yan. Bakit? Kasi sanay tayo sa tupada. Larga. Konting diferensya, larga. See? So, kapatid, ang maturity, kapag ka ikaw ay isang matured na Kristiyano na, alam mo nang pumili kung alin yung tama at mukhang tama. See that? Kaya nga po, mga kapatid, meron kang pinakamagandang dapat gagawin. Meron kang pinakamagandang susundin. You see? And you have enough courage. A matured person have enough courage to do what is right from almost right, even when he is alone. Now, why is this important, mga kapatid? Again, lack of discernment, what? Leads to deception. Deception leads to, come on. Deception leads to, kaya tayo nagdi-disobey kasi deceive na. Inaprubahan na natin yung hindi approve. At nagtanong pa tayo doon sa taong, nako, wrong person pa. Now, why is this important, mga kapatid? Okay? Because deception leads to disobedience. All right? Here's the last thing, kapatid. Another one. Disobedience leads to distraction. Minsan, easy tayo sa ganun. Akala natin, okay lang yun, pwede na yan. Pero ang tanong ko, saan ka dadalhin ng pwede na yan? Kapatid, you've got to be careful with your obedience. Obedience should be based on the foundation of the Word of God. And God's standard. Ano yung standard ng Panginoon? Maliwanag? So diyan po tayo nakasalalay, mga kapatid. Alright? So disobedience leads to distraction. At ako naman naniniwala, mga kapatid, na walang Kristiyano na magkakagusto sa distraction. Walang Kristiyano na sabihin lang, okay na sa akin to. No. Listen, I don't know, kung merong tao, kapatid, merong Kristiyano, na okay siyang mamuhay sa isang buhay na sira. Sirang buhay. Kapatid, next kong sabihin sa inyo rito mo, this is a serious matter. Take this. Walang sirang buhay na hindi kayang ayusin. Sinabi ko kahapon sa programa ko, pagkasama mo ang Diyos, walang hindi maaayos. Pagkasama mo ang Diyos, walang hindi maayos. Yan, tandaan ninyo. Ano man ang buhay natin sa ibabaw ng lupang ito, basta asahan mong kasama mo ang Diyos, walang hindi maayos. All you have to do is sumunod. Because disobedience leads to destruction. And the last part of this, everybody knows that. Distraction leads to death. Death of all. The cessation of all. Katapusan na ng lahat. I'm not talking about the life that we are living for God. I'm talking about yung buhay natin sa ibabaw ng lupang ito. All the hopes, the chance,
lahat ng gusto mong maabot, lahat na sana mayroong pag-asa. Alam niyo yung pinakampangit sa isang Kristiyano, lalo na sa Kristiyano, mga kapatid, pag sinabi natin, tapos na ako. No. You're not home yet. You're not home yet. Hindi ka patapos. May pag-asa pa. You see? So distraction leads to death. That's it. That's the end. Yeah. So yan po ang nakakalungkot, mga. Kaya hindi po dapat tayo ilalagay natin ang sarili sa mananatili tayo ay deceive. No. Remember this. Here's the thing. Deception follows doubt. Deception. Pagka ikaw ay deceive, lagi na lamang nagda-doubt ka. Lagi na lamang merong pagduruda. You cannot put your trust in God. You see? Now, do you understand? When you get home, you read the book of Romans chapter 4, verses 20 to 21. That there is the story of Abraham, and the Bible says that Abraham was fully convinced. You see? So Abraham was fully convinced. In other words, because Abraham was fully convinced, there is no room in him for doubt. Kaya ang pinakamaganda nito, mga kapatid, tayong lahat ay makumbinse tayo na ito talaga ang tama, ito ang totoo, ito ang dapat nating gawin, wala nang iba. Remember, na-deceive din sila, mga kapatid. You remember the story, di ba? Story ni Abram at ni Sarah. See? Pero, hindi nagtagal, sinabi ng Panginoon, describe siya ni Paul that he was convinced. Fully convinced. Pag sinabi fully convinced, mga kapatid, there's no room for doubt. No room for doubt. See? That's the thing na dapat nating isipin. Sa buhay na ito, kapatid, listen, kinakailangan, pag susunod tayo sa Panginoon, kailangan sumunod tayo sa Panginoon na walang bahid ng pagduruda. Because the room is full, there is no room for doubt. Tandaan natin na ang mga lesson na hindi pa natutunan, kinakailangan maulit. Sa buhay natin na ito, may mga bagay na tinuturo ang Panginoon sa buhay natin na ito, pero hindi pa tayo natututo, mauulit-uli yan. No wonder, kapatid, na pagka tayo nag-disobey, tuloy-tuloy pa rin. Ang tawag natin sa colloquial na pagtawag, na tawag dyan, tuloy-tuloy pa rin kamalasan. Bakit wala na lamang pagbabago? Paulit-ulit na lamang nangyayari sa bahay na ito. Sa pamilya namin, paulit-ulit na lamang. Bakit? Hindi pa natututo eh. Anumang lesson, kapatid, listen. Anumang lesson na hindi natututunan, inuulit yan. Malalaman mo na natuto ka na. Listen. Malalaman mo na natuto ka na kapag nagbago na ang iyong action. That's the only time that you will know that you already learned a lesson. When your action is changed. Kita mo, lahat ito ng natututo. Alam naman po natin, somebody can testify here in this auditorium tonight. Di ba? Maraming natututo. Makikita mo, iba na yung manners nila. Iba na yung desire nila. Iba na yung kasuotan nila. Iba na. Maraming nabago. Nabago na yung kanilang action, mga kapatid. Bakit? Sapagkat natuto na. Sabi ng iba, yan, taong yan, masyadong garapal yan. Masyadong rascal yan.
nung natuto, ay dipino na. Yeah. Maraming ganun eh. Pag nakapagsalita, matindi. Bakit? Hindi pa natututo eh. Kaya makikita mo, boom, may nangyayari sa kanya. Boom! Hanggang siya matuto. Pag natuto na, yun, makikita nyo, doon mo na makikita ang pagbabago sa kilos niya. You will know if a person is maturing when a person learned a lesson. But listen, a lesson that's not learned must be repeated. Kaya, tingnan niyo mabuti mga kapatid sa bahay natin. Okay? Maraming paulit-ulit na nangyayari. Bakit paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay? Hindi pa natututo eh. Kailan tayo matututo? Kailan tayo titigil sa ginagawa natin na alam natin na hindi maganda sa harapan ng Diyos na paulit-ulit na lamang? Magbabago lamang ang action kapag nabago na, kapag may natutunan na tayo sa Panginoon. Kaya anong kailangan po natin mga kapatid? This one right here. That one that you have right now in your lap. Yung hawak-hawak mo ngayon. Yung hawak-hawak mong libro ngayon. That's the foundation. It must be the foundation of your commitment. Sabi ko sa inyo kanina from the very beginning. You have to commit to obey. And commitment is a decision founded in God's word and in God's standard. That is the very thing that will make your life. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ginawang in-avail ng Panginoon yung buhay niya para sa atin. Kung hindi in-avail ng Panginoon yung buhay niya para sa atin, anong klaseng buhay meron kaya tayo ngayon? Naiisip niyo po ba? Ha? Naisip niyo ba? Nasaan kaya kayo ngayon? Tatay, kayong mga dating hindi lamang umiinom ng alak, kundi lumalaklak talaga ng alak. Kayong mga miyembro ng Samahang Sunog Baga. Nasaan kaya kayo ngayon? Kung hindi nyo natutunang ipamuhay ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Kopya-kopya na naman natin yung mga artista, kopya-kopya natin yung mga sikat na mga personalities, kinokopya. But you know what? We decided, and when we make that decision, after making that decision, nag-stop tayo doon. Nagkaroon ng cut-off po doon. And then we started another life, and that is the life of the Lord Jesus Christ. What a privilege. Amen? So kapatid, tignan natin ngayon mga kapatid. Is there any changes of action that is happening in your life right now? You see, mahirap yung may nakasanayan ka na eh. May nakasanayan ka na, tapos yung nakasanayan mo, bigla mong iiwanan at magsisimula ka ng bagong buhay. Mahirap po yun, kapatid. But listen, you might slip back. Pero sabi ko sa inyo, it doesn't mean that you're getting back. Just get up and keep going. Obedience. You have to commit to obey. Commit to obey. Narinig mo, sabi ng Biblia, sabi kanina, narinig ni Peter, at thy word, the children of Israel, at thy word, at your word, O God. Same thing sa ating kapatid. It's no longer kung anumang nakasanayan natin, nakasanayan natin na dating buhay na minold tayo ng sanglibutan, kapatid. Hindi na yon. But at His word. Amen? Bless God. His word is available tonight. His word, His life is available tonight. We can live His life. We can obey His word. Am I clear? Shall we all stand, please? Let's come to the throne of God tonight. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa biyaya ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming narinig ngayon.
Patuloy kayong manguna sa aming buhay. Patuloy niyo pong ituro sa amin ang inyong salita, mga bagay na dapat po naming sundin, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang mamimiss po namin once we fail to obey. Thank you, O God, because of your word, we can discern what is right and what is seemingly right. Thank you. Bless your people tonight as they come with their families tonight. Your heads are bowed, their eyes are closed. God is speaking to your heart through the message. Then let's come to the throne of God. Muli po, Diyos, lumalapit po kami sa iyo at nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, na meron kaming gabay na makita po namin kung gaano kahalaga ang pagsunod po, Panginoon. Alam po namin na maraming bahagi sa buhay po namin na if we are not careful, O God, matadala po namin ang aming buhay sa distraction, at sa pinakang huli, sa kamatayan. Thank you for revealing us. You're the only one, oh God, that can reveal this to us. Wala na pong iba. Kayo pong nakakaalam na lahat. We just thank you, oh God, that we're serving an omniscient God. Diyos na nakikita ang lahat. Kaya salamat po na meron pong ganito. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Did you learn something? Did you learn something?